Gabay at pagmatubay, biyaya at pagpapala ni Amang Iskopos ay sumasa atin sa umagang ito. Maraming salamat po, Amang Iskopos. Kapagpalang linggo sa lahat, lalo na sa mga nakikinig at nakikipag-isa sa banal na misang ito ng Father Iskopos New Catholic Temple. Mula dito sa Mother Sanctuary, dinggin po natin ang hatid ng Espiritu Santo, ang mga layunin ng kanyang pagtatatag ng ikatatlong ministeryo. Ang misteryo ng Espiritu Santo. Natapos na ang dalawang misteryo, ang misteryo ng Diyos Ama sa panahon ni Moises, Jehovah, ang misteryo ng Diyos Anak sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa panahon ni Maria at ang mga apostol sa gitna ng mga Hudyo, tapos na rin. At tinapos ni Amang Iskopos, binuksan ang ikatatlong misteryo, ang pagsamba ng tao sa Espiritu at sa katotohanan. Mga minamahal na kapatid, dito sa lahing Pilipino, sa bansang Pilipinas bilang bagong Jerusalem, ay inaganap ng Espiritu Santo ang kanyang kahiwagaan. Ipinapahayag ang kanyang nasa kalooban at ipinaunawa ang buong katotohanan upang ang mga patay ay unti-unting mga buhay, upang ang mga natutulog ay magising, upang ang mga pilay ay makalakad, ang mga bingi makarinig at ang mga pipi ay makapagsalita. Kaya tingin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Kung may pandinig, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Ang Iglesia ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay mananampalataya. Lahat ng naniniwala at sumasampalataya sa Kanya bilang bugtong na anak ng Diyos ay magkakamit ng kaligtasan, mga minamahal na kapatid. Ngunit ito ang isang bagay na gustong may paunawa ng Espiritu Santo. Tapos na ang ikalawa, at ang pinapahalagan ngayon ng Diyos, Espiritu Santo, ay ang nagpapahugkop sa kanyang sinapupunan. Ang nagpapahugkop sa sinapupunan ng Espiritu Santo, tinuturuan at tinuhubog ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ayon sa kanyang kapaparaanan, upang tayo isilang na sa tubig at sa Espiritu. Pagkat hindi tayo paghaharian ng Ama at ng Anak, kung hindi tayo may sisilang sa tubig at sa Espiritu. At ganito ang sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanatang 3, na ang lahat ay kinakailangang isilang na sa tubig at sa Espiritu. Talatang 5, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Pag tayo papanganak na muli, kung may pandinig kayo, tingin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Sapagkat ito na ang panahon na ang Espiritu ng Diyos ay bumabang muli upang tayo ay bigyang babala, upang tayo ay bigyan ng pagkakataon na may tuwid ang dapat may tuwid at may tama ang marapat itama. Upang tayo mula sa kamatayan ay mga buhay sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang salita'y kapangyarihan at tubig ng buhay.
na ito ang pinagkakaloob sa atin ng Diyos Espiritu Santo upang tayo ay mga sa mga patay. Sapagkat tayo mga patay na tinatnan ng Diyos Espiritu Santo sa panahong ito ng kanyang pagbibigay gumala bilang hukom na dumating upang tayo ay mabigyang pagkakataon sa kanyang dalang gantimpala na buhay na walang hanggan, katawang panglangit, di na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. At narito pa, mga minamahal na kapatid, sa aklat ng unang Timoteo, itong isang matinding ikinagagalit ng amang hukom na dumating na si Amang Iskopos. Sa aklat ni Timoteo, kabanatang 6, ay maliwanag ang ganitong sinasabi. Lalo na sa mga, ito'y patungkol sa mga bulang guro, bulang mangaral, mga antikristo, mga lingkod na mga kinakalakal ang Diyos. Sapagkat iniisip nila ng relihiyon ay isang paraan ng pagpapayaman. Ganito ang nakasulat sa kabanatang 6 ng unang Timoteo. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang magpakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Sapagkat ang mga tao ay walang kung itinuturo man ay mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ang mga nagtuturo ng ganito, sila naman ang nag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Sinasamantala nila at ang mga taong may takot sa Diyos upang makuha nila ang kanilang ibig. Gamit ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ang Biblia at ang mga pansarili nilang mga hikain upang makuha nila ang kanilang gusto. Iyan ang mga bulaang guro, mga bulang mangaral, mga antikristo na dinatnan ni Amang Iskopos sa wakas ng panahon ito. At ipinapahayag ni Amang Iskopos na ang mga antikristo ay ang mga sekta na kanyang dinatnan dito sa balat ng lupa, na naniningil ng igapo, naniningil ng mga serbisyo sa kanilang mga paglilingkod, naniningil sa mga pangangaral upang magundat ng tiyan at magpuno ng mga bulsa. Kaya dito sa loob ng kongregasyon ng Father Iskopos New Catholic Temple, ang lahat ng ito po ay hindi natin isinasapamuhay at itinuturo. Sapagkat ang gusto ng Amang Iskopos ay sumunod tayo sa halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Sumunod tayo sa aral at pamaraan na kanyang tunay na itinuro at isinusob upang tayo ay maging ganapin sa harapan ng Amang nasa langit. Father Iskopos New Catholic Temple ay libre ang kasal, libre ang binyag, libre ang basbas, libre ang lahat ng serbisyo, pati ang panggagamot, pati ang pananalangin sa mga taong dapat ipanalangin, wala pong bayad yan. Ngunit sa kanila, pinapasobre pa para lang may panalangin. Walang aral na ganoon ang Panginoon, magbayad ka para ipanalangin mo ang isang tao. Kailangan ikaw ay magbigay para maipanalangin mo ang isang tao. Kaya po dito sa Father Iskopos New Catholic Temple, ipinapanalangin natin ang lahat ng walang bayad. Pinapanalangin natin ang mga tumanggap at mga hindi pa nakababagin sa pangalan ng Espiritu Santo na makamit nila rin ang isang pagtatagumpay upang makamit din nila ang buhay na walang hanggan. At dakilang gantimpalang ipagkakaloob niya ang Iskopos sa lahat ng magtatagumpay. Ang magtatagumpay ay ang makasusunod sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag po mga minamahal na kapatid, sa aklat ng Hebreo ay ganito ang sinasabi sa kabanatang 10. Sa kabanatang 10 sa aklat ng Hebreo ay talatang 35-36.
Kaya huwag kayo ng pagnanalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo ay magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Kaya nga, tayo po ay tinuturuan at binigyan ng halimbawa ni Kristo Jesus ng marapat nating matutunan. Ang tunay na pagsunod ay nasa pagtitiis. Ulitin ko mga kapatid, talata 35 at 36 sa aklat ng Hebreo, kabanatang 10. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo ay magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Paano matatanggap ang pinangakong ito ng Panginoong Jesus? At ngayon inuulit at pinapaalaala ng Espiritu Santo na siya ang Iskopos kung ang iyong gawain ay labag sa kanyang kalooban. At huwag natin kakalimutan, ganito pa ang nakasulat sa kabanatang 5, talatang 8 at 9. Bagamat siya anak ng Diyos, nalutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Yung sumusunod po ang may kaligtasan, yun ang magtatagumpay. Yung sumusunod sa Kanyang aral at turo, hindi lumalabag. Yung sumusunod sa Kanyang halimbawa, lalo na sa pagtitiis. Ang taong nais tunay na makasunod ay magtitiis at hindi gagamitin ng relihiyon upang magundak ng bulsa. Lagi kinakatwiran ay para sa Panginoon. Tandaan po natin ang sa Panginoon, mas nalulugod siya sa isang na tunay na ang kalakip ay pagtitiis, hindi nangangalakan. Kaya po dito sa loob ng kongregasyon ng Padre Scopus New Catholic Temple ay hamak lamang ang mga kapatid sapagkat nasa mga hamak ibinubuhos ng Diyos ang kanyang buong kapangyarihan at kaalaman upang ang katotohanan ang mahayag sa pamamagitan ng pagtitiis. At kung tayo makapagtitiis ayon sa pagtitiis ni Kristo at ng mga apostol, tayo man ay magtatagumpay. Kinakailangan may pagsunod, hindi puro tawag, wala namang pagsunod. Kung sumusunod ang sinusunod, hindi ang utos ni Kristo, kundi ang utos ng mga tao lamang. Ang aral lamang ng mga tao na ipinalit sa katotohanan. Kaya ang liwanag na nakasulat sa aklat na Roma, kabanatang 1, talatang 25, pinaligtan nila ang katotohanan at pinalitan ng kasinungalingan. Kaya huwag natin kakalimutan, may mga minamahal na kapatid, sa aklat ng Roma ay ganitong maliwanag na nakasulat, tinaligtan nila ang katotohanan, pinalitan ng kasinungalingan. Tinaligtan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Kaya huwag ating kakalimutan, mga minamahal na kapatid, bato-bato sa langit na may huwag gagalit ang mapikon talo. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, dumating ang Espiritu Santo gamit ang kanyang mga pakaka upang ilahad ang katotohanan, upang gisingin ang mga natutulog, upang buhayin ang mga patay. At walang mabubuhay kundi natin ilalahad at ipaglalaban ang katotohanan mula kay Kristo Jesus na ipinapaalaala ni Amang Iskopos sa wakas ng panahon ito. Kaya't ang sabi, makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya nga, sino ang mabubuhay? Ang nakikinig.
ang nagpapasako, ang nagsasaliksik, ang naghahanap. Ngunit kung kayo ay kontento na doon sa inyong kinamulatan, ayaw niyong alamin kung ano ang katotohanan, wala kaming magagawa. Sapagkat sa Diyos, makinig lamang ang may pandinig. Sa sinasabi niya, ang naghahanap ay makasusumpong, ang kumakatok ay pagbubuksan. At kung nais po ninyo, kayo'y mabuksan ng kaisipan, mabuksan ng kalooban sa katotohanan inihayag at pinapaalala ng Espiritu Santo dito sa Father Scopus New Catholic Temple ay inyong masumpungan. Ang hindi nyo masumpungan sa mga sekta na nangangalakal. Sa mga sekta na pamamera ang kanilang pangunahing layunin at ang kanilang kinakatwiran para sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, iyan ay mga labag na labag sa aral ng Panginoong Jesucristo sapagkat ang isa sa matibay na inaaral ng Panginoon ang ipinagdalo kong walang bayad ay ipamahaging walang bayad. Nyo sa inyong kapwa, huwag kayong hihingi ng anumang kapalit o kabayaran pagkat ang inyong amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti niyong ginawa sa inyong kapwa. Ang pag-aalis ng kasalanan ay nasa pagmamahal sa kapwa, hindi sa pamagitan ng itinuro ng mga tao at pamaraan ng tao. Ang tinuro ni Kristo ang nakapapawi ng maraming kasalanan ay ang pagmamahal sa kapwa. At ngayon, marami sa ating lahing Pilipino ay makikita natin, hindi man natin ito nakapanood, ay gumagawa ng mga pagmamahal sa kapwa sa panahon ito ng pandemic ng COVID-19. At loobin mo yung mga Scopus na ang karamdaman ito ng ating bayan sa pamamagitan ng mga tinutuklas na karunungan at kaalaman sa udyok ng Espiritu Santo ay mangyari at maganap na upang gumaling ng lubusan ang sakit na ito ng ating bayan. Ang dulot ng COVID-19. Mga minamahal, sa araw na ito ay iyahayag ko sa inyo, unti-unti mula sa araw na ito, ang kasaysayan paano nagkaroon ng kongregasyong Father Scopus New Catholic Temple o kongregasyon ang Father Scopus sa wakas ng panahon ito, ang Espiritu Santo. Ano ang kanyang mga layunin at bakit may bagong pangalan. Lahat ng iyan ay may basihan sa banal na kasulatan. Noong nakaraang linggo ay ang tinapik na ano ang tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba natin ay ang pag-aalay ng ating sarili sa Diyos sa huling panahon ito, na sa pamamagitan ng kongregasyon ito at pagtuturo ng Espiritu Santo ay magkaroon tayo ng pagkatuto at tamang kapamaraanan at pagkaunawa kung paano natin iaalay ang ating sarili kaya mga Scopus bilang handog na buhay at kalugod-lugod at walang kapintasan. Yan ay sa pamamagitan ng ating magandang pag-iisip. Ang magandang pag-iisip ay nalalaki pa ng tamang karunungan at kaalaman ayon sa pagtuturo ng Espiritu Santo. Tamang kaasalan na marapat matutuhan ng bawat isa. Kaasalan ng pag-iisip, kaasalan ng dila, kaasalan ng buong pagkatao, bahagi ng iyong katawan, kataglay ng kabutihang asal. Sapagkat sa ganoong kapamaraanan lamang natin may ihahandog ang ating sarili sa Diyos. At para tayo ay magtagumpay, ibinigay niya ang 11 batas panglinis at 7 handog upang ito ay maging pantuntunan natin para sa ikababanal ng ating sarili at may handog natin ito kaya mag-Scopus ng buong kaluguran, ng buong kabanalan. Mga minamahal na kapatid, huwag natin kakalimutan ang nakasulat sa aklat ng 1 Juan, Kabanatang 1, talatang 27, ay ganito ang maliwanag na sinasabi, mga minamahal na kapatid.
na ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin sa wakas ng panahon ito. Ngunit hindi ito nagawa ng mga bulaang guro, ng mga bulaang mangaral, ng mga antikristo na dinatnan niya mga Scopus. Yang salitang antikristo ay binabanat ay sa atin dahil sa kanyang bagong pangalan. Ngunit ang totoo, ang lahat ng tumatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo ang natututo at ang tunay na sumusunod sa halimbawa ni Kristo, aral at turo ni Kristo. Kaya tayo ng mga tinumanggap sa banal na Espiritu at banal na pangalan at nakikinig sa kanyang pagtuturo, tayo ho ang mga pro-Christ. Hindi tayo ang Antichrist. Ang Antichrist ay ang mga dinatnan na mga naglalakihang kongregasyon na pinagpeperahan ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo upang mabundat ang tiyan at mapuno ang kanilang mga bulsa. Ang sabi rito sa verse 27, mga kapatid, chapter 1, chapter 2, verse 27. Ang Espiritu ay ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananalig sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo ng lahat ng bagay, at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Sa pangalan ng Espiritu Santo, ang gagampang Kristo, kapagkat nakasulat po sa aklat ng ikalawang Juan, o unang Juan, kabanatang 4, talatang 17. Ang sabi, ang pag-ibig ay naging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghukom, sapagkat tayo ay tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. Kaya nga, kung tayo ay tulad ng Kristo, na tumatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo at sumasamba sa Espiritu katotohanan, tayo po'y sumunod sa Panginoon at halimbawa, aral at turo ng Panginoon upang tayo ay siyang makitaan ng tunay na pagiging pro-Christ, hindi anti-Christ. Sapagkat ang sabi sa ikalawang Juan, mga minamahal na kapatid, sa ikalawang Juan, talatang 9, ang hindi nananatili sa aral at turo ni Kristo, kundi nagdaragdag pinapanahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ang tinuturuan ng Espiritu Santo paano babalik sa tunay na pananampalataya, sa daang matuwid na itinuro ng Panginoong Jesucristo. Kaya makabalik tayo doon upang tayo ay magtagumpay. Alisin natin ang katuruan ng tao at ang ating pasikapan ay ang katuruan ng Panginoong Jesucristo. Pagkat ito ang itinuturo sa atin ng Espiritu Santo. Ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pagpapaalaala, sapagkat ito ang isa sa dahilan ng kanyang pagdating paalalahanan at ipaalaala ang tunay na aral ng katotohanan, ang tunay na ebanghelyo na inihayag ng Panginoong Jesucristo at pinagyaman ng mga apostol sa tulong ng Espiritu Santo. At ngayon, mga minamahal na kapatid, ang naganap sa ikalawang misteryo sa panahon ng mga apostol ay nagaganap sa atin sa panahon ito. Ang lahat ng ito ay matibay na patotoo na ang nangyayari noon, ang nangyayari ngayon ay naganap na noong hindi pa tayo tao. Matatagpuan po natin at mabasa yan sa aklat ng mga ngaral, kabanatang 1, talatang 9. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, halik kayo, ito'y bago, ngunit naganap na iyon noong hindi pa tayo tao.
Di na maalala ang mga nauna at ang nangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, Diyos ang nagtatakda rin ng lahat ng bagay. At ganito rin ang nakasulat sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 3, Talatang 1. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Verse 11, iniyaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Iniyaangkop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Kaya mga minamahal na kapatid, gusto ko ipaunawa bago natin buksan at ituloy-tuloy ang ebanghelyo natin sa araw na ito sa unang bahagi, ay maintindihan natin muna na ang Diyos ay may tatlong misteryo. Salitang Kastila na ang ibig sabihin ng misteryo sa wikang Tagalog ay hiwaga. May tatlong hiwaga ang Diyos. Hiwaga ng Diyos Ama, hiwaga ng Diyos Anak, at hiwaga ng Diyos Espiritu Santo. Ang tatlong kahiwagang iyan ay kinalapnaman ng tunay at isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon ay nagpapakilala sa atin bilang ating Ama sa Espiritu at katotohanan, amang Iskopos. Paano nagkaroon ng pangalang Iskopos? Ang Panginoong Jesucristo, yan po ay inyong tutuklasin at susubaybayan unti-unti, part by part, ay inyong maintindihan paano nagkaroon ng at nabuo ang kasaysayan ng Father Iskopos Church. Gayon din po ay maunawaan ng bawat isang makikinig at susubaybay ang mga objectives ng Espiritu Santo. Bakit siya ay bumaba muli sa ating panahong ito? At dito siya bumaba sa bansang Pilipinas, hindi doon sa gitnang silangan kung saan siya ay nagkatawang tao. At bakit nais ng Diyos na tayo ay sumamba na sa kanyang bagong pangalan? Huwag na sa pangalawa, sapagkat tinapos niya po ang lahat ng ito noong Pebrero 1, 1966. Itinakda ng Diyos na binuksan ang unang misteryo sa panahon ni Moises at nagpakilala sa pangalang Jehovah, ay tinapos niya nung isilang si Juan Bautista. At iyan po ay mababasa natin sa Aklat ng Lucas, Kabanatang 16, Talatang 16, na ang mga kautusan at ang turo ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista lamang. Kung ito ay binigyan ng Diyos ng katapusan ang ikalawang misteryo, meaning, mga kapatid, ang unang misteryo binigyan ng isilang ng katapusan ng isilang si Juan Bautista, ay binigyan din ng katapusan ng ikalawa ng bumaba muli ang Espiritu Santo noong Pebrero 1, 1966. At mapalad ang ating lahing Pilipino, sapagkat dito bumaba ang Espiritu Santo sa kanyang lupang hinirang, ang bansang Pilipinas. Kaya po natin kinakanta ang lupang hinirang, sapagkat itong Pilipinas ang lupang hinirang. Hindi ito ang lupang pangako. Ang lupang pangako ay ang nasa gitnang silangan, ang land of Canaan na kung saan namuhay ang 12 lipi ng Israel. Ngunit siya'y magkatawang tao sa gitna ng mga Hudyo, siya itinakwil at pinangunahan ng taong simbahan ang pagpaparusa sa kanya. Kung kaya naman, ang lahing Pilipino ay tumanggap at nanampalataya sa hatid ng mga Kastila. Ngunit ang lahing Pilipino ay inabuso rin ng mga dayuhang ito
sa kabila na ipinakilala nila ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng takot sa Diyos ang lahing Pilipino, ngunit ang nagatid, walang takot. Walang takot. Ginamit nila ang relihiyon upang magbundat ng kanilang tiyan at magpuno ng kanilang mga bulsa. Kung may kasiyahan sana, okay na, ngunit walang kasiyahan. Hanggang ngayon ay gumagawa ng iba't ibang kapamaraanan upang magbundat pa rin ang tiyan pagkat hindi masiyahan. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ito ang isa sa kapuotan na dinatnaan ni Amang Iskopos bilang bukong na dumating, nagbibigay babala sa sangkatauhan. Kaya mapalad tayo na tumanggap sa kanyang bagong pangalan sapagkat naunawaan natin ngayon ang di dati natin nalalaman at naunawaan. Nababatid na natin ngayon kung ano ang kalooban ng Panginoong Hesukristo ay kalooban din naman ni Amang Iskopos ngayon na ipinapaalala sa atin ng Espiritu Santo. Kaya kung may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Babasahin ko muli mga minamahal na kapatid sa aklat ni Lucas, kabanatang 16, talatang 16. Ang sabi po ay ganito: ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. Buhat noon, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at bawat isa'y sapilitang pumasok dito. Sapilitang pumasok. Gayun din po ngayon, sapilitang papasok ang lahat ng mga nakakaunawa sa tinig ng Espiritu Santo. Pag ito'y naunawaan ng mga taong bulag, mga patay, mga nananampalataya ayon sa kanilang kinamulatan at pinamulat sa kanila ng mga magulang, ay magising at maghahanap at makakasumpong sa piling lamang ni Amang Iskopos. Hindi sa piling ng ibang sekta na namemera din at nakikipagtalo para ipakita ang kanilang karunungan. Sinasabi ko sa inyo, ayaw ng Diyos ng nakikipagtalo. Mismo ang Panginoon, marami ay humangon, nakipagtalo pa ang Panginoon. Halos hindi siya umimik pagkat alam niya, pag siya umimik, di rin naman tatanggap. Kaya mas minabuti ng Panginoong Jesus na tumahimik at sumagot sa mga pagtuligsa sa Kanya at pagmamarunong ng mga taong makasanlibutan. Nanagaan yung makadiyos, ngunit makalaman. Kaya mga minamahal na kapatid, nagkaroon ng hangganan ang ikalawang misteryo noong Pebrero 1, 1966. At ngayon, binuksan ang ikatatlong misteryo. Ito na nga ang kongregasyon ng Father Iskopos Church. Ang Father Iskopos New Catholic Temple ay isa sa mga nagpapahayag ng buong kaliwanagan tungkol sa misteryo ng Espiritu Santo. Kaya huwag natin kakalimutan, maraming ilalahad ng Espiritu Santo na hindi naunawaan ng tao. At ito'y maunawaan lamang ng mga taong nais makinig sa pagtuturo ng Espiritu Santo. Sa atin, sa wakas ng panahon ito, ang mga marapat ipaalaala upang tayo ay mabuhay sa ating pananampalataya. Pagkat patay ang taong patay ang pananampalataya. At iyan ay binanggit ko na po sa inyo sa aklat ng Efeso. Dati, sabi ni Pablo sa mga dati mga patay kayo. Ngunit nang dahil sa kanilang pagpapasakop sa Panginoon at sa Ebanghelyo, ay nabuhay sila. Gayon din naman, tayo mga patay na ninatnan ng Espiritu Santo at kung tayo magpapasakop, mabubuhay tayo mula sa kamatayan ngayon. Tayo mga natutulog, ang taong natutulog ay tulad sa patay at magigising lamang kung mayroong mapapakinggan. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, ang sabi rito, sa kabanatang 14 ng buwan, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos.
Kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Tumupad tayo sa utos ng tao, ngunit ang utos ni Kristo ay hindi natin lubusang naisasapamuhay. At dahil diyan, bumaba ang Espiritu Santo para tayo paalalahanan, ipagunita at ituro ang dapat ituro para ang mga patay ay mga buhay, ang mga bingi makakinig, at ang mga pipita. Dadalangin ako sa Ama, at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na maging kasama ninyo magpakailanman. Ito ay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ngayon pa lamang natin nakikilala ang lubusan ng Panginoon sapagkat unti-unti tayong tinuturuan ng tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Tunay na ipinapaalaala sa atin na ang pagtitiis ay napakahalaga para makasunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-impok tayo ng kayamanan ay sa langit. At ngayon, sa pakikinig natin, sa tinig ng Espiritu Santo at sa mga pakakak na kanyang ginagamit, ang mga instrumentong tao na kinakasihan ng kanyang banal na Espiritu upang ipagunita at ipaalaala ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Marami ay binabasa ito, ngunit iba ang kanilang interpretasyon. Kaya nga, ngayon, ang tumatanggap sa mga utos ko, verse 21, at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya. Ako ay lubusang magpapakilala sa Kanya. At lubusang ang nagpapakilala sa atin, siya mangiskop siya, si Jehovah sa panahon ni Moises. Siya si Jesus ng magkatawang tao sa gitna ng mga Hudyo. At ngayon, tinupad niya ang nakasulat mula pa sa aklat ni Joel na isinulat ng mga apostol sa aklat ng Gawa, ang Santo. At ito ay hindi lamang ngayon nangyari. Mula sa kanyang muling pagkabuhay, bumaba siya sa araw ng Pentecostes, at ang nangyari sa araw ng Pentecostes bilang pagtupad sa ipinangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay inulit ngayon dito sa lahing Pilipino upang tapusin ang ikalawa at buksan ang ikatatlo. Kaya po tayo ay nasa ikatatlong misteryo na. Ang tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ay kinakailangang pumasok sa ikatatlong misteryo. Iwanan ang ikalawang misteryo sapagkat kapahamakan na ang inyong makakamit sa ikalawang misteryo. Dahil ang sabi sa Kabanata na Roma, talatang 23, last sentence, nakasalanan ang mga gawa na hindi ayon sa pananalig. Kasalanan ng mga gawa na hindi naayon sa pananalig. Kung ang gawa ninyo ay ayon lamang sa katuruan ng tao, tayo po'y patuloy na nagkakasala. Kaya dito sa loob ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Iskopdos, mismo ang aral at turo mismo ng Panginoon ang dapat nating bulay-bulayin, namnamin at isapabuhay upang tayo ay gumawa ayon sa kalooban ng Panginoong Hesus. At ang gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoong Hesus ay sumusunod sa kalooban ni Amang Iskopdo, sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa. At sinabi niya rin, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Filipe, mula ngayon, nakita mo na ang Ama. Kaya nga, si Amang Iskopdos ngayon, siya po ang Panginoong Hesukristo. Tinapos niya ang ikalawa, binuksan ang ikatlo, upang ang tao ay isingin sa loob ng kongregasyon ito. Ang mga patay na naghahanap ng buhay ay makasusumpong ng buhay sa loob
ng kongregasyong ito. Ang lahat ng ang sinasabing katotohanan, isang babala. Di kayo pinipilit, tumanggap ang nais tumanggap, pasakop ang nais pasakop, sumunod ang nais sumunod. Ang maninindigan sa inyong sariling kagustuhan, sa inyong sariling kalooban, kayo ay hari ng inyong sarili. Buntot nyo, kilay nyo, ulit nyo, sunod nyo. Sapagat ang Diyos ay hindi namimili. Ang gusto lamang magpasakop, ang gusto lamang sumunod ang kanyang tuturuan. Ang gusto lamang makinig ang kanyang papalalahanan. Upang sa wakas ng ito, tayo ay magkaroon ng tunay na paghahandog ng ating sarili sa Kanya. Sa panahon ito lamang natin maihahandog ang ating mga sarili sa Diyos ng buhay at kalugod-lugod. Bakit buhay? Ano ang ibig sabihin ng buhay? Hindi patay. Dapat ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Kaya ang may karapatan lamang na Diyos niya, siya ang Iskopos, yung buhay. Dahil ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Ang mga patay, ang pananampalataya ay patay at hindi Diyos nila siya ang Iskopos. Ang Diyos nila, hindi nila lubos na kilala kung kaya sila yung mga patay. Ngayon, tinuturukan tayo ng Espiritu Santo. Paano natin makikilala ang lubusan ng Panginoong Jesucristo? Sa ganoon, kung makikilala natin lubusan ng Panginoong Jesucristo, tayo ay mabubuhay mula sa kamatayan. Kaya kung may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Iglesia. Ang sabi sa verse 26, ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. That's it, mga minamahal na kapatid. Doon sa mga may question, may mga katanungan sa inyong mga nanonood, mga minamahal na kapatid, malaya po kayong magtanong. Malaya kayong magtanong. Through Facebook, through Messenger, ay pwede kayong magtanong. Kaya alamin niyo po ang kahalagahan ng technology na ito. Sapagkat sa pamamagitan ng technology na ito ay nailalahad ang buong katotohanan. Tulad din ng nangyayari ngayon sa social media, ay nailalahad ang tunay na kasaysayan ng lahing Pilipino. Tunay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Tunay na kasaysayan ng ating dakilang bayani. At ang tunay na kasaysayan kabayanihan ni President Marcos ay inilalahad sapagkat ito ay inilihim ng mga media. Sapagkat ang mga media ito ay sakop ng mga oligarchs. Nababayaran ng mga oligarchs kung kaya pinipilit nila na ang maituro sa mga kabataan ay ang kasinungalingan. Ngunit sa pagbabang ito ng Espiritu Santo ay nilalahad ng mga tinakluban na katotohanan ay mailitaw sa pamamagitan ng social media na hindi na kayang kontrolin ng mga oligarchs. Kaya nga mga minamahal na kapatid, matutuhan natin paano ang paggamit ng advanced technology. Sa pamamagitan ng ating mga gadget ay maunawaan nyo ang ipinapahayag din ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng live stream na ito ay makabatid at maipahatid sa mga tao na naghahanap ng katotohanan kung ano ang kalihiman na nasa loob ng kongregasyon ng Father Iskopos New Catholic Temple. Ngayon, mga minamahal na kapatid, hayaan niyong ikwento ko sa inyo paano nagsimula ang kongregasyon ng Father Iskopos. Noong Pebrero 1, 1966, nangyari at naganap ang pagbaba muli ng Espiritu Santo sa ating panahon. Dito mismo sa bansang Pilipinas, sa
lalawigan ng Cavite, lungsod ng Cavite. Naganap ang pagbaba ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng isang hamak na babae na pumanaw na last year na si Lourdes Pedro Ortiz. Sa edad na 91, 92 siya ay pumanaw. Ngunit ito ay isang malaking kaalaman na marapat maintindihan ng nais makasumpong ng katotohanan. Paano nagsimula ang kongregasyon ng Father Escopo Catholic Temple? Noon, ito si Lourdes Pedro Ortiz ay isang hamak na babae. Nakatapos ng high school, isang tiyabakana nakasumpong ng kabiyak ng puso sa lungsod ng Cavite. Nagkaroon ng pamilya at mga anak, ngunit nagkaroon siya ng karamdaman dahilan sa kanyang kahirapan. At dahil sa kanyang kahamakan at kahirapan, wala siyang sapat na kakayahan para magtungo sa mga doktor na mga kailangan ay pera at pambayad. Kaya ang kanya na lamang ginawa'y pananalangin kasamang nasa langit. At noong Pebrero 1, 1966, ay naramdaman niya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa udyok ng Espiritu Santo, siya ay nagdamit ng kulay puti. At ang kanyang mga paa ay inakay ng kapangyarihan ng Diyos patungo sa isang kapilya na ang nagmimisa ay si Father Polintan ng Philippine Independent Church. Sa kalagitnaan, sa loob ng kapilya ay inatid mismo ang kanyang sarili ng kapangyarihang naghatid siya kanya roon sa malapit sa altar. At ng kalagitnaan ng misa ay hiniling ng pari ni Father Polintan na bumaba ang Espiritu Santo. Sa ganoong pagkakataon ni Lourdes Pedro Ortiz, ang matinding kabog sa kanyang dibdib at parang may sumaklop sa kanyang kapangyarihan na hindi niya maintindihan. At nalaman niya lamang at naulinigan na siya'y nagsasalita na sa kapangyarihan noong sumakanya. Gamit ang kanyang tinig ay kanyang winika, saserdote, saserdote, saserdote. Yamang hinihiling mo na bumaba ang Espiritu Santo, ako ang sa iyo'y nabiwika, hindi ang babae. Ako'y dumating upang hanapin ang mga anak na sa akin ay magpapasako. Ako'y dumating upang bigyang babala ang tao bilang ako'y hukom na dumating. At marami pang sinabi ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng tinig ni Lourdes Pedro Ortiz. At natapos lamang na ipagpatuloy at natapos ang misa nang iwanan ng Espiritu Santo si Lourdes Pedro Ortiz. Matapos ang misa ay lumapit ang maraming tao sa kanya na nakakakilala sa kanya. At siya'y sinabihan, bakit mo inantala ang misa ni Father? Nakakahiya. Ang isang sinabi lamang, hindi ko gusto ang nangyari. May kapangyarihan pong sumaakin na hindi ko kayang pigilin. Sa udyok ng mga tao na nakakaunawa sa nangyari sa kanya, ay pinayuhan siya pumunta sa kumpento ng pare at humingi ng paumanhin. Ngunit nang siya ay maghihingi na ng paumanhin kay Father Polintan, ay inihol siya ni Father Polintan. Ang sabi ni Father Polintan, sino ka para sansalain ang kapangyarihan ng Diyos? Nagpaalam ang pare at nagpalit ng kanyang kasuotan. Dumalangin si Lourdes Ortiz sa amang makapangyarihan sa lahat. Na ang sabi niya, ako'y isang mangmang. Ano ang isasagot ko sa parang ito?
sa kanyang mga itatanong. Espiritu Santo, pinagdasal siya ng tatlong walhati, tatlong Ama namin, at tatlong sumasampalataya. Hindi pa natatapos ang kanyang pananalangin, ay naramdaman niya yung kapangyarihan sa kanyang kamay. At ito ay humagilap ng panulat at papel doon sa loob ng kumbento. At sumulat ang kamay ni Lourdes Pedro Ortiz. Halos katatapos pa lamang ng kanyang paggalaw ng kanyang kamay, dumating ang pari at sinabi sa kanya, "Nakahanda ka na ba sa mga itatanong ko?" Sa halip na sumagot si Lourdes Pedro Ortiz kay Father Pauline, ay hinawakan ng kanyang kamay ang papel at inabot sa pari. Inabot ito ng pari at binasa. Samantalang si Lourdes Ortiz ay nagpatuloy ng kanyang pananalangin. At narinig niya na lamang na binigkas ng pari, "Napakapalad ko, bumaba ang Espiritu Santo sa oras ng aking misa." Sabi niya. Yan ang munting kasaysayan kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Si Lourdes Pedro Ortiz ay ginagamit ng Espiritu Santo for 15 years. For 10 years. From 66 up to 1974. Ginagamit siya ng Espiritu Santo. At walang lubhang nakaunawa sa kanya kundi ilan. At ang ilang yun na nakakaunawa sa kanya, ang sa kanya umagapay. May mga pagkakataon na siya ay nilulukoban ng Espiritu Santo sapagkat walang nag-guide pa sa kanya, kundi ang Espiritu Santo. At dumating sa buhay ni Lourdes Pedro Ortiz, ngunit kanyang natatagan. Natatagan niya, may mga pagkakataon na siya ay binabato at pinagkakamalang naloloka. May pagkakataon na siya hinatiran ng isang may karamdaman na wala ng buhay pagkatapos sa kanya na siya ang pumatay. Iginulong siya, ngunit sa tulong ng Diyos na sa kanya'y umaagapay, ay nakauwi siya at nakalabas ng kulungan ng walang nagpalaya, kundi ang anghel at ang kapangyarihan ng Diyos. Maraming hiwaga ang nangyari sa buhay ni Lourdes Pedro Ortiz ng panahon iyan. At sa ngayon, meron tayong isang kapatid na nanirahan sa Noveleta ang nakakakilala doon kay Father Pauline. Nang panahon iyon, siya doon naninirahan. At kilala niya rin si Father Pauline, ngunit namatay na rin si Father Pauline ng Philippine Independent Church. Ano ang ibig sabihin? Bakit hindi siya sa Roman Catholic? Bumaba, hindi sa mga kongregasyon na mga born again at hindi naniniwala sa mga images. Bumaba siya ay sa kongregasyon ng Philippine Independent Church. Isa lang ang gustong ipaunawa roon ng Diyos. Manindigan ang lahing Pilipino sa pananampalataya ipinagkaloob sa atin lalo na sa huling panahon ito. Na huwag na tayong madagit ng mga iba't ibang lahi sa maling kapamaraan. Manindigan tayo sa udyok ng Espiritu Santo at sa pagtuturo ng Espiritu Santo bilang ito ang lahing kinalugdan, bansang Pilipinas ang bagong Jerusalem. At kung paano ito inalahat, iyak po ay unti-unti ninyong maintindihan. Kung paano ilalahat sa inyo part by part every Sunday, lalo na sa darating na first Sunday, ay maunawaan nyo ang ikalawang bahagi ng kasaysayan at ang layunin at ang tungkol sa bagong pangalan na ipinakikilala ngayon ng Panginoong Hesus sa Espiritu at sa katotohanan. Ulitin ko po, tapos na ang unang ikalawa, tayo po ay nasa ikatatlong misteryo. Walang tatlong
dahil ang Diyos ay hindi tao. Ang persona ay salitang Kastila, sa wikang Tagalog, tao. Ang Diyos ay hindi tao. Minsan lang siya naging tao. Kaya isa lang ang persona. Tatlo ang misteryo. Ano ang tatlong Diyos Ama? Misteryo ng Diyos Anak, tapos na. Naganap na. At ngayon, misteryo ng Espiritu Santo, ang katuparan at kaganapan ng ikatatlong misteryo. Ng iisang Diyos bilang siya'y hukom na dumating, hahatol sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Kaya, mga minamahal na kapatid, ang layunin ng Espiritu Santo sa uling panahon daw, unang-una, tayo'y bibigyang babala. Katulad sa panahon ni Noe, ay nagbigay babala ng Diyos sa pamagitan ni Noe, ngunit walang nakinig. Ang naligtas lamang ay ang sambahayan ni Noe. For 100 years, ginawa nila ang daong habang sila'y pinagtatawanan at kinukutya ng mga taong hinahatulan at hinahamak ng mga baliw, mga manghang. Ngunit oras ng pagbaha, 40 araw at 40 gabi, walang tigil ang ulan. Hindi ay tumaas ang tubig. Nakasakay na noon sa utos ng Diyos ay 8 tao lamang ang nakalugan at ang mga hayop ayon sa tagubilin ng Diyos ang nakaligtas sa baha. Lahat ay namatay maliban sa kanila at nangangamatay. Kaya nga mga minamahal na kapatid, walang pagkakaiba sa ngayon. Ang pagbaba ng Espiritu Santo ay pagbibigay babala sa mga tao na kinakailangan tayo ay matuto ng maghanap at kayo makakasumpong kumato at kayo pagbubuksan. Ngayon na ang pagkakataon, mga minamahal na kapatid, kami kumakatok sa inyo at kami naglalahad ng katotohanan ito. Hindi ito likang isip lamang naming tao. Ito'y kapangyarihan ng Diyos na inilalahad sa mga tao na mga patay na dinatnan ni Amang Iskopo sa wakas ng panahon ito. Patay ang mga patay ang pananampalataya. Ngunit kayo binubuhay sa bisa ng kapangyarihan at tinig at pagtuturo ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga pakaka. At isa ako sa pakaka at trompeta na ginagamit ng Espiritu Santo para po ang mga patay ay mabuhay. Mapalad kayo na naman nakikinig sa mga sandaling ito sapagkat iniaabot ko na sa inyo ang susi ng pinto ng kalangitan. Pero kayo ang magbubukas nito, hindi ako. Tinuturo ko lamang sa inyo at sinasabi ko sa inyo ang susi ito. Ang bubukas kung gusto niyo pumasok o ayaw niyo pumasok. At ang sabi sa aklat ni Mateo ay ganito sa kabanatang 7. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Mateo chapter 7 verse 12, verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong diyon. Ako isa lamang doon sa kaunti na nakasusumpong. Una, kaya kaunti ang nakasusumpong sapagkat ang ayaw ng tao yung pagtitiis. Dito, ang mga sanay magtiis, masusumpungan ang makipot na pintuang ito. Ngunit ang takot magtiis, hindi papasok sa makipot na pintuang ito. Makipot, hindi ka
suswelduhan. Makipot dahil dito ay hindi ka bibigyan ng allowance. Makipot sapagkat ang tinuturo dito hirap, sakit at pagtitiis na inaayawan ng marami. Makipot sapagkat kakaunti lamang sadya ang nakasusumpong sa katotohanan. Kaya't mapalad kayo na mga nasa loob ng sinapupunan sapagkat kayo ay kasama na sa mga hinuhubog ng Espiritu Santo para isilang na sa tubig at sa Espiritu. At kung kayo may isilang na sa tubig at sa Espiritu, isa ang ibig sabihin noon, mga kapatid, pinaghaharian kayo ng Ama at ng Anak. At kung naghahari na sa inyo ang Ama at ang Anak, ang ibig sabihin noon, ikaw ay nasa tamang kaanyuan ng pagiging tao at naiaalay mo na ang iyong sarili bilang handog na buhay at kalugod-lugod kay Amang Iskopos. Kaya nga, ang labing-isang batas panglinis, ito ang buod ng aral at turot ng Panginoong Hesukristo. Ang 7 handog ay ang 7 Espiritu ng Diyos, sapagat ang salita ay Espiritu. Ang 7 salita ni Amang Iskopos na kanyang inihandog sa ating mga tao sa huling panahon ito, unawa, malinis na pag-iisip. Malinis na pag-iisip. At ang malinis na pag-iisip, hindi nag-iisip ng masama. At iyan ay isang katalinuhan na ating masumpungan ay ang karunungan ng Diyos at ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi panahon ni Moises. Ang pag-ibig na itinuro ng Panginoong Jesus, ang pag-ibig nating matutunan. At ang tunay na pag-ibig ay masunurin. Kenino? Sa Diyos. Kaya kung mahal natin si Kristo, sumunod tayo kay Kristo. Huwag sa turo ng tao. Huwag sa mga interpretasyong mali ng tao. Bakit tayo? Ano ang kaagapay ng tunay na pag-ibig? Pagtitiis. Si Jesus ba ay umibig ng buong puso at katapatan? Yes. Ano ang kanyang pinunan? Pagtitiis. Sapagat nasa pagtitiis ang tunay na pagsunod sa Diyos. At tayo tinuturuan ay Amang Iskopos ng pagtitiis. At iyan ang marapat makita sa ating pangangaral. Yung takot sa Diyos. Magkaroon tayo ba ng takot sa Diyos? Tayo nagtitiis sapagkat tayo may takot sa Diyos. At yung takot sa Diyos ang ating ipangaral. At sa ating pangaral, makita sa ating gawa, yung pananampalataya. Dahil ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Gayon din naman, ang patay, ang Espiritu hiwalay sa laman ay patay. Gayon din, ang pananampalataya na hiwalay sa Espiritu ay patay. Kaya mga minamahal na kapatid, yung salita ni Kristo ay Espiritu. Aral ni Kristo ay Espiritu. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus ay Espiritu. Huwag natin kakalimutan na ito ay binubuo ang kabuuan niya sa 11 batas panglinis. Pag nasunod natin ng buong kaluguran ng batas panglinis, alisin ang kapaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ikit sa kapwa-tao, manatiling maamo tulad ni Kristo na tinawag na maamong kordero ng Diyos. Huwag hatulan ng kapwa-tao, huwag hamakin ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawain ang sa iyo ay nagkasala, na ihahandog mo ang iyong sarili na kalugod-lugod sa Diyos. Basta't sundin natin lahat, sapagat ang lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Kaya sundin natin lahat ang batas panglinis at kung ito'y masunod natin, nakasunod tayo sa Panginoong Hesukristo sa kabanalan at sa pagiging masunurin at mabuting anak ng Diyos. Tandaan natin, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Tayo ay binubuhay ng Diyos para maging Diyos natin siya.
Ngunit kung hindi ka mabubuhay, huwag ka lahat karapatang tawagin mo siyang Diyos mo. Dahil ang Diyos ay Diyos lamang ng mga buhay. At tayo tinutulungan ni Amang Iskopos na mabuhay mula sa kamatayan. Kaya, tandaan natin ang lahat ng ating kapwa-tao, basta't lumuhod ang akali, kilala niya na ang Diyos. Basta't nag-antanday, kilala niya na ang Diyos ang bumakala. Hindi po maraming pag-aaral ang dapat matutuhan ng tao para maunawaan kung ano ang tunay na buhay ng anak ng Diyos. At tunay na karunungan ka namang dapat tanggapin ng kaisipan at ng puso ng bawat isa. Tandaan po natin, sa aklat ng Hebreo, kabanatang 10, ay maliwanag ng ganitong sinasabi. Hebreo, chapter 10, verse 15. Ang Espiritu Santo ay nagpapatato rin sa atin tungkol dito. Una ay sabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, kaya tayo ay nandirito, kaya kayo ay nakikinig at nanonood upang ilagay unti-unti sa inyong isip at puso ang Ebanghelyong ating tinalakay sa araw na ito. Sapagkat ito ang magiging isang patibayan ng inyong pananampalataya para tayo ay makatupad sa buhay na Diyos. Buhay na Diyos ay para sa mga buhay lamang. Ang mga patay at hindi magsisikap na mabuhay ay walang karapatang tawagin ang Diyos na buhay na kanyang Diyos. Ang may karapatan lamang at na mag-angkin na ang kanyang Diyos ay Diyos niya ay yung mga buhay. Diyos na lumikha ng langit at lupa ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ang sabi rito sa chapter 9, verse 15, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Tandaan natin, ang itinuturo ng mga tao at ng mga bulaang guro at mga antikristo, lahat tayo ay tinubos ni Kristo. Hindi po yun totoo. Maling aral yun. Ang tinubos lamang ni Kristo, ang kasalanan ay ang mga taong nasa ilalim ng lumang tipan. Ang nasa ilalim ng lumang tipan ay ang bayang Israel. Kaya nang siya'y mamatay sa krus, tinubos niya sa kasalanan ang kanyang bayan. Ngunit, tinubos niya na hindi pa rin sumampalataya, itinakwil pa siya. Ang ilan na sumunod, pinilit na patayin pa at sikilin ng mga taong makapangyarihan, lalo na ng mga taong simbahan. Kaya tandaan natin, ang kalaban ng Diyos, taong simbahan. Ang kalaban ng pamahalaan, taong simbahan. At ang mga taong politiko na may pansarili lamang at higain at pangarap sa sarili. Kung kaya nga, mga minamahal na kapatid, hindi lahat ng simbahan pinapanahanan ng Diyos. Hindi lahat ng templo ay pinapanahanan ng Diyos. Ang templo pinapanahanan ng Diyos yung kilala. Pag hindi siya kilala, hindi siya nananahan doon. Maliwanag po ang nakasulat sa Aklat ng Gawa, sa kabanatang 17. Basahin niyo kung paano naglakbay sa Atenas si Pablo. At sinabi ni Pablo, ang Diyos ay hindi nananahan sa templong ginawa ng kamay ng tao kung hindi siya kilala. Sapagkat ng panahon ni Pablo, ang daming mga templo, mga sinagoga ang nakalagay Diyos-Diyusan, hindi ang tunay na Diyos.
Kaya sinabi niya yon, ang Diyos ay hindi nanahan sa templong ginawa ng kamay ng tao na hindi siya kilala. Doon siya hindi kilala, doon siya nanahan. Kung hindi mahalaga ang templong ito, ang santuaryong ito, bakit ko ito ipapakuha? Sana may bahay akong maganda kung ito lang pinagawa ko, kung hindi mahalaga ang templo. Pero tulad ni David, nangarap na ipagpagawa ng templo ang kanyang Diyos. Gayon din lamang aking pinangarap ipagpagawa ng isang templo ang aking Diyos na siya Panginoon. Na sa pamamagitan ng templong ito ay maiangat ang kanyang level sa lipunan. Ngunit higit na tataas sa level ng lipunan ang ministeryo at ilaw ni Arangskopos kung ang mga nakikinig ay isinasa puso at isinasa isip ang aral ng Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na ipinapaalaala ng Espiritu Santo na si Amang Iskopos sa wakas ng panahon ito. Kaya huwag natin kakalimutan, mga minamahal na kapatid, tayo ay sinasabihan ng Espiritu Santo na tumatanggap sa kanyang bagong pangalan, tayo ang tutubos ng ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng ating mga gawang tama, gawang mabuti, ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, ang ating pananampalataya, tulad ng aking sinabi noong nakaraang linggo, ang ating pananampalataya at pagiging Kristiyano ay nakabatay ay sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa buong Biblia. Dahil kung sa buong Biblia, dati ibabatay, maliligaw tayo. Sa Ebanghelyo ng Hesukristo na babatay ang ating pagiging Kristiyano. Hindi sa buong Biblia. Dahil sa bagong tipan ay maraming sinusog na ang Panginoon na hindi na dapat siyang mangyari, hindi na ang mga nasa lumang tipan. Kung kaya ang pagpapakabanal na ang tinutukoy sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Paano mo maiaalay ang sarili na malugod-lugod at walang kapintasan sa harapan ni Amang Iskopos sa huling panahon ito. Kaya tandaan natin, sabi ng Panginoon, ang nakakakilala sa akin ay nakakakilala sa Ama. Ngayon po, sinasabi ko sa inyo, walang nakakakilala sa Ama, kundi yun lamang tumatanggap ngayon sa kanyang bagong pangalan. Dahil kung kilala nyo ang Panginoon, hindi nyo lalaitin si Amang Iskopos. Kung kilala nyo ang Panginoon, hindi nyo matututunan ang panghahamak at paghatol at pag-iisip ng masama sa mga bagay na hindi ninyo naunawaan. Kundi inyo munang tuklasin, alamin, siyasatin, arutin kung ano ba ito. Bakit ba may ganito? Bakit ba itinatag ito? Bakit itong dapat alamin, hindi hatulan at hindi pag-isipan ng anong masama. Tandaan, ang mga tao ay mapag-isip ng masama. At iyan ang dinatnan ni Amang Iskopos nang siya'y dumating noong Pebrero 1, dinatnan niya ang ating mga kaisipan ay tigmak sa kasamaan. At dahil tigmak sa kasamaan, tigmak din ang ating puso sa kasamaan. At dahil iyan, nililinis ng kapangyarihan ng Diyos ang masasamang nasa atin sarili. Sa pamamagitan ng pakikinig, kahit kung hindi ka makikinig, hindi maaalis ang masamang naandyan sa iyong kaisipan. Hindi maaalis ang naandyang masama sa iyong kalooban. Hindi maaalis ang masamang kasalanan sa iyong pagkatao. Kaya gusto ng Diyos na tayo ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At iyan ay magagawa sa unti-unting pamaraan. Sa susunod, mga minamahal na kapatid,
Ang kasaysayan lamang ng pagbaba ng Espiritu Santo ng Pebrero 1, 1966 ang pasimula. Ngunit may sumunod pa. Bukod kay Lourdes Pedro Ortiz, marami pa rin kinasangkapan. Ngunit dahilan sa pagsubok, marami ay nabuwal. Hanggang 1983, muli may isinilang si Amang Iskopkos na isang hamak na babae, labandera din ang isang hanap buhay. Yan si Mirna Tabi Torres na aking kapatid. Ginamit siya ni Amang Iskopkos ng buwan ng Disyembre. Buwan ng Disyembre. December 8. December 8. Kapiestahan noon dito sa Sabang ng Immaculada Concepcion. Inimbitahan ko si Lourdes Pedro sa pangatlong pagkakataon. Ngunit hindi siya dumating. Nagkataon ang aking kapatid na naninirahan sa Batangas ay umuwi. Itong si Mirna Tabing Torres na asawa ni Venancio Torres. Alas 6 ng hapon nang kami nagpupuri ay unang binabaan ng isang binatang lalaki ng Espiritu ni San Roque. Matapos magsalita ni San Roque, dumating na humahangos ang aking kapatid na si Mirna Tabing Torres. At pagdating niya, pagpasok ng pinto, maraming taong nagpupuri, ay lumipa sa may altar at ako ay hinamon at sinabihan, ano ang karapatan mo, Pilipos, na pangunahan ng pagpupuri sa aking banal na pangalan? Sigdo ang aking damdamin dahil napapahiya ako. So, pinigil ko ang aking galit sapagkat inisip ko na hindi ito maging maganda kung aking pahiranin yung galit dahil ako'y hinihiya. Sinagot ko ang aking kapatid. Ang sabi ko, Ama, kung kayo po ang naandyan sa babae na aking kapatid sa lamang, ang tagubilin po ni kapatid na Cesar, ang lahat ay may karapatan na magpuri sa inyong banal na pangalan pag sumasapit ang ika-6 ng hapon o orasyon. Yun lamang sinagot ko at umiti ang aking kapatid dahil nag-aalilangan ako dahil nahiya ako eh. Nag-aalilangan ako talaga bang Diyos nasa kanya. At nang siya ay tumango at umiti, sumakit bigla, parang may gumutit na sakit sa ulo ko. Tagumpay ka na. Nakapasa ka sa aking unang pagsubok sa iyo. Ang unang pagsubok para sa akin, ako'y ginalit ng Ama, hihiyain, tinitingnan kung kaya kong kontrolin yung aking galit. At nakontrol ko yun. Kaya ang kanyang initin sa aking isipan, tagumpay ka sa aking unang pagsubok sa iyo. At kung paano ipinakita ang pangalang Iskopkos sa pisngi ng langit sa paningin ni Lourdes Ortiz, ay gayon din ipinakita kay Mirna Tabing Torres ang pangalang Iskopkos sa pisngi ng langit noong 1983, month of May or June. Basta March, April, May or June. Hindi ko na isulat ang tamang petsa. At sa aking pagsisikap, maipalaganap ang Ministeryo at Ilaw ni Amang Iskopkos, nakarating kami sa aming pag-mission sa Quezon. May sinilang din doon si Amang Iskopkos na mga instrumento na maging pakakap niya. Una ay si Moises, isang lalaki, ngunit
sa pahayag ni Amang Iskopos sa akin sa pamamagitan ni Magdalena na kasangkapan kong parang kapatid na kasama pumunta ng Quezon, ay sinabi sa akin, may isisilang pa siya isang batang babae na edad 13, 14. At yun ay nangyari. Isnilang si Maria Desiree Marasigan. At kay Maria Desiree Marasigan ay pinakita rin sa pisngi ng langit noong October 25 and October 26 ang pangalan is Scopus. Ipinakita rin ito sa mga kapatid natin na mga August 1991 kay Esmeralda, Elder Isabel Tenorio. 1992, ipinakita rin ito kay Elder Antonio Acosta ng Bulacan. Kaya ang pangalang Scopus ay hindi likhang isip ng tao. Ito ay inihayag ng Diyos pagkat ito ang kanyang inilihim. At ang lubos na paglilinaw ay aking tatalakayin sa susunod po na misa. Kaya mga kapatid at ang mga nais makasumpong ng tunay na kaalaman at pagpiling sa Diyos ay dito sa kongregasyon lamang ng Father Scopus New Catholic Temple ninyo masusumpungan. Kung kayo makikipag-isa, ay pwede kayong pumunta dito sa Mother Sanctuary matapos ang lockdown upang alamin at magsuring mabuti bago mahuli ang lahat. Sapagkat kung sa panahon ni Noe ay nahuli ang maraming tao sapagkat gusto nila makita muna bago maniwala. Ay gayon din ang mangyayari sa wakas ng panahon ito. May mga nauna na mahuli at may nahuli na mauna. Mas mauna at magtatagumpay ang nagsasaliksik at sumusunod sa kanya't nagpapasakot. Kaysa nalaman ay hindi pa rin nagpasakot. Tandaan po natin, ang isa sa layunin ng Espiritu Santo ay hanapin ang mga anak na sa Kanya ay magpapasakot sa wakas ng panahon ito. Sa Kanyang banal na Espiritu at loob ng Kanyang sinapupunan ng kongregasyon ito, siya ay buhubugin ayon sa anyo at larawan ni Kristo. Colossians chapter 1 verse 15. Si Kristo ang anyo at larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya po tayo ay hinuhubog ng Espiritu Santo ayon sa anyo at larawan ni Kristo. Si Kristo ang ating panganay na kapatid ayon sa laman, ngunit si Jesus din naman ang ating Ama ngayon sa Espiritu at katotohanan bilang si Amang Scopus. Tandaan natin mga kapatid, ang itinuro na panalangin ng Panginoong Hesus sa atin na nakasulat sa Bagong Tipan ay ang dasal na Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Eto na po, inihayag na yung pangalan na marapat sambahin ng mga tao sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang tunay na sumasagot sa Espiritu at sa katotohanan ay yung tumatanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Paano niyo po pag-iinganapin ang inyong pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Espiritu Santo na si Amang Scopus? Sundin ang batas panglinis, isa katauhan, ang 7 Espiritu ng Diyos upang tayo ay mag-anyong banal sa Kanyang harapan. At kalugod-lugod na inihahandog natin ang kanyang sarili ng walang kapintasan. Yan po ang marapat nating pagsamba sa Diyos sa wakas ng panahong ito. Ang natututunan sa loob tulad ng angsi ay dapat
ay nakikita rin sa labas. Hindi pwede ang naandito sa loob ng natutunan hanggang dito lang. Ito'y dadalhin niyo po sa pamumuhay, sa pang-araw-araw, sa bawat minuto ng iyong buhay ng santuario ito. Hindi pwede nag-aanyo kang banal at mabuti at kalugod-lugod ang iyong pagkatao na inihahandog sa Diyos kung araw ng Sunday. Pero pagdating ng Monday hanggang Saturday, ang iyong buhay ay tulad pa rin ng dati. Tulad sa mga hayop na papatayin, mga baboy, aso. Ang aso, likas ang damdamin, nasa isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, ay babalik at babalik sa dating lublugan. Kaya tandaan po natin, ang ating pananampalataya sa Espiritu Santo, kaya mga Skopdos, ay lubos nating maunawaan kung patuloy kayong makikinig sa pagtuturo ng Espiritu Santo. Patuloy kayong makikinig sa pagtuturo at Santo sa lahat ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na sa udyok ng kanyang banal na Espiritu lalong pinagyaman ng mga apostol hanggang sila'y mangbawian ng mga buhay dahil sa kalupitan ng tao. Ngunit ngayon, medyo magaang na natin itong madadala. Bakit? Sapagkat there is a separation of church and state. Meron tayong freedom of religion, freedom of speech, freedom of wants. Kaya po hindi na tayo natin daranasin ang kalupitang dinanas ng mga apostol. Ngunit kung loobin ng Diyos na ito'y ating danasin, nawa tayo po'y magpakatatag at tanggapin natin ang kamatayan ng masaya alang-alang sa ating pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ating Panginoon at ating tagapagligtas at sa kapurihan ng banal na Espiritu, banal na pangalan, Skopdos Kalins Lunisan, bilang ating Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya mga minamahal na kapatid, ilalahad ko sa inyo in detail sa susunod kung paano ipinagkaloob at ipinakita at paano nagkaroon ng batayan sa Biblia na kailangan magkaroon ng bagong pangalan. Paano magkaroon ng batayan na magkakaroon ng batas panglinis. Paano magkaroon ng batayan sa Biblia na magkaroon ng 7 handog. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, ang araw ng linggo ay ipagkaloob natin sa Diyos. Pagkat iyan ay utos niya na mula pa sa 10 Commandments of God. At bago pa ibinigay ang 10 Commandments of God, ay inutos na ng Diyos kay Moises, igalang ang una at 7 araw ng isang linggo. At nang ibigay ang 10 Commandments of God, ang pang-apat na utos, igalang ang araw ng pamahinga. At ng panahon ng Jesus Christ sa second ministry, ipinaalaala niyo pa rin ang kahalagahan ng magsamba at paggalang sa araw ng Sabat. At ngayon ay patuloy kong pinapaalala sa lahat na ang araw ng Sabat ay pahalagahan sapagkat ito'y araw ng ating pagpasok sa paaralan. Araw ng ating pag-aaral sa pagtuturo ng Espiritu Santo. Araw para tayo ay unti-unting matuto ng tunay na Ebanghelyo at kahulugan nito. Batay sa mga pinahayag at itinuro ng Panginoong Hesukristo na ipinapaalaala ni Amang Skopdos sa Espiritu at katotohanan. Huwag natin kakalimutan sa aklat ng Juan, sa kabanatang 4, talatang 23 at 24, ay ganito ang sinasabi. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan.
sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ano ba ang turo ng mga bulaang guro tungkol dito? Ang sabi ng mga bulaang guro tungkol diyan, kaya ang tunay na pagsamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan, walang imahin, walang image, dahil yung mga Diyos-Diyusan daw. Yun daw ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po'y sinasabi ko sa inyo, iya'y kasinungalingan. Hindi yan ang tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo, Iskopos, Kalinisa sa wikang Tagalog, purity sa wikang Ingles. Kung kayo ay tatanggap sa pangalan ni Amang Iskopos bilang inyong Ama sa Espiritu at katotohanan, kayo po ay nasa tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Paano magiging ganapin sa inyong pananampalataya ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Ibinigay ni Amang Iskopos at pinahayag ang 11 batas panglinis sa ikagaganap sa ikapagiging banal o ipagiging ganap ng ating pananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Iyan ang tunay na pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mga images sa mga malaking simbahan, hindi yan Diyos-Diyusan. Iyan ay imahen ng mga taong nagpakasakit sa panahon ng Second Ministry, na sila'y sumunod sa daan at tiyak daan ng Panginoon. O kahit na sila'y patayin, hindi na itinakwil ang Panginoong Heso Kristo. At dahil diyan, nang sila'y mamatay, nagkaroon sila ng mga larawan, mga image at ginawa ng rebulto upang huwag makalimutan. Hindi naman sila dapat sambahin. Si Kristo lamang ang dapat sambahin, pagkat siya ang Diyos. Upang tayo ay hindi lumamag doon sa itinuro at binasa ko kanina na sinamba ang nilalang kay Ministry. Ang daming mga sinasamba. Gayong isa lang ang dapat sambahin, si Kristo Jesus na ating Panginoon, na ngayon ay si Amang Iskopos. Kaya dapat nyo maintindihan bakit dito sa loob ng templo ni Amang Iskopos ng santuario, isa lang ang imahin ng Panginoong Heso Kristo. Ang imahe ng Panginoong Heso Kristo ay hindi sa mukha lamang, kundi makikita sa pamamagitan ng sugat sa kanyang kamay, sugat sa kanyang paa, ang simbolo ng kanyang pagiging anak ng Diyos at Kristo. Kung hindi man iyan pare-pareho anyo, huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi kung iyan talaga ang anyong larawan ni Kristo. Bakit iba-iba ang anyo? Isa lang ang aking sagot dyan, mga kapatid. Ikaw bilang tao, ang anyo mo ba nung ikaw ay teenager, anyo mo pa rin ngayon na ikaw'y may edad na? Nababago rin ang iyong anyo. At kung ang Diyos ay makapangyarihan, kayang ipahiwatig at ipaunawa ng Diyos ang kanyang anyo sa langit, sa himpapawid, sa mga pangitain. At iyan ang ginagawa ni Amang Iskopos. Marami na ang pinagpakitaan ng kanyang mga larawan sa kalangitan by vision. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ang ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo, Amang Iskopos. Ang pagtawag sa pangalan ng Espiritu Santo, 3 ulit hanggang 7 ulit, Amang Iskopos. Every minute of your life, pwede mong tawagin. Lalo na ang Angelus Hours. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ngunit ang paano natin mapagiging ganap yung ating pagsamba sa Espiritu at katotohanan, sundin at isa pamuhay ang batas panglinis. Sa ganyang kapamaraanan ay ating mapagiging ganap at maihahandog kay Amang Iskopos ang ating sarili na kapintasan. Kaya nga mga minamahal na subaybayan po ninyo sa susunod na misa sa First Sunday for the month of May.
ang ating ikalawang bahagi at itutuloy ko ang unang bahagi sa pagdedetalye ng paano ipinahayag ang pangalang Iskopkos at idadagdag pa natin ang ilang mga objectives ng pagbaba ng Espiritu Santo. Bakit tinapos ang ikalawang misteryo sa ngalan ng Anak at binuksan ang ikatlong misteryo sa ngalan ng Espiritu Santo. At iyan ay binasa ko na sa inyo na ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay at may yung siya tinatakda at iniyaangkop niya sa panahon. Kaya panahon na at siya mga Iskopkos ang nagtakda na tapusin ang ikalawang misteryo noong Pebrero 1, 1966 at gayon sa kasalukuyan nasa ika-53 taon na po ang misteryo ng Espiritu Santo. Kaya kung gusto niyo pong kayo'y makahabol sa katotohanan na inihayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan niyang mga tinawag at pinili na hinirang sa lahing Pilipino, kayo po'y aming inanay pag-isa, magsaliksik at magtanong kung ano ang mga katanungan na nasa inyong kaisipan ay liwanagin natin pagkat nakasulat naman, magliwanagan tayo. Para tayo po ay makontento sa mga alaman at karunungan na dumarating sa ating pandinig sa iba't ibang kapamaraanan. Ano ang totoo? Ano ang pinakatama? Gaano katotoo na ako'y nasa tamang landasin? Tandaan ninyo ang nakasulat sa aklat ni Mateo, ang bulag pag inakay ng kapwa bulag, pareho mahuhulog sa hukay. Nasa Ebanghelyo po yan ng Panginoon. Ang bulag kapag inakay ng kapwa bulag, pareho mahuhulog sa hukay. Sinasabi ko ito sa inyong diretsahan, lahat ng sekta bulag na nag-aakay. Ngayon na nandito po ang Espiritu Santo, inaakay tayo para tayo ay makakita. Hindi tayo manutiling bulag na inaakay. Sa pagtuturo ng Espiritu Santo ay matutuhan natin ang tunay na masumpungan natin ang tunay na liwanag na hatid ng pagtuturo ng Espiritu Santo. Ito ang mabuting balita na sa inyo aking ipinahayag sa araw na ito at itutuloy sa susunod na misa sa unang linggo sa buwan ng Mayo. Inaanyayahan ko po ang lahat na